Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si JTB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito, nung naging reaksyon ni dating Pangulong Duterte na dito, not really a reaction, pero payo itong ginawa niya kay VP Sara. Sabi niya rito kung ang anak kong Vice President maging President, would you think that this country would be better than we have now? Sabi niya, kung yung anak kong Vice Presidente ngayon ay maging presidente, sabi niya, naisip niyo ba na itong bansa natin ngayon ay mas magiging maganda pag siya naging presidente, sabi niya. It is not a guarantee. Diba? Tama, wala namang kasiguruhan eh. Oh. They worry about Inday. Inday, sabi niya. Nag-aalala sila kay Inday. Ibig sabihin, nag-aalala sila, yung natatakot sila kay VP Sara na baka maging presidente. Ito ngayon yung budol dito eh. Inday, huwag kang pumasok diyan sa presidency. Kung nakikinig si Inday, iwasan mo yung presidency, ibigay mo sa mga ambisyoso. Sino po ba tinutukoy niyang ambisyoso rito? Alam niyo kung sino? Sino makakahula? Sinong tinutukoy niya rito ng ambisyoso? Si Martin Romualdez, si SMR. Yun ang sinasabi niya diyan. Tama. 'Di ba? Unang-una, maalala ko um, nung merong matinding agawan, kasi kontrolado niya yung Kongreso yung House. 'Di ba, nag-aaway ngayon sa speakership etong sina Alan Cayetano at saka si Velasco, 'di ba? So, dahil meron naman tayong separation of powers, hindi niya naman tinanggihan na wag na kayong pumunta dito, isettle ninyo yan pareho, away nyo. No, kung mag-term sharing kayo, bahala kayo, pero hindi ako kasali dyan. Pero ginawa niya, siya pa yung nag-broker. Si Martin Romualdez, ang merong 2019 ano yan Congress, 18th Congress. Ang meron pong tinatawag na pledges, okay? Yung suporta, pangakong suporta ng kanyang mga kapwa kongresista maging speaker nila. Ngayon, nung pumunta sila diyan, nako, etong si Duterte, ang sabi niya, pinayagan niya yung dalawa na mag-term sharing, Velasco, Cayetano. Kay Martin, ang sabi niya, ito Martin, kaibigan ko naman yan, magpaubaya ka na lang sa kanila. Now, kapag gusto mo tumakbo mag-vice president sa balang araw, you will have my support. Di ba yun ang sinabi niya? Oh. Ngayon, pinalilitaw niya na ambisyon ni Martin Romualdez ang magpresidente. Pero siya ho ang nagsimula noon. 2019 yan. Di ba ang husay ng tirada niya? No. Kumbaga, nilagyan niya na ng advance si Martin Romualdez na pwede niyang magamit sa darating na panahon. At eto na nga. Naging House Speaker, binanatan na ng binanatan. Pinahiya na ng pinahiya. Dapat nga pinapatulan niya to ni SMR eh. Kailan si SMR naman, nakakainis, pareho ng tatay niyang si Coco. Hindi direkta sumagot sa issue, 'di ba? Mas-segue, tahimik, dapat patola pagka ganyan. Ginagago na kayo eh. Nan tanong, hindi ho ba kayo familiar sa ganitong statement niya? Na sabi niya, Inday, huwag kang pumasok diyan sa presidency. Alam nyo, ginawa niya na po yan mula pa noong 2018. Eto Anyway, yung link makikita nyo mamaya after this live para makita nyo kung anong mga taon etong mga videos na papakita ko sa inyo.
Oh, sa anak ko, kay Inday, 2018 yata sabi 'to, ko, eh. Day, huwag mong pasukin yung trabaho na yan. Pero gaba lang, huwag naman sana masamain ninyo. Sabi ko, trabaho ko dyan, Hmm. wala kang makuha. Unless gusto mong mamera, kaya. 'Di ba? Tono na rin 'yan, kung di ako nagkakamali. Mula pa kasi 2018 'yan hanggang 2021, 'yan na ang tono niya laging sinasabi kay Sara na huwag kang pumasok diyan sa pulitika. Diyan sa pagka-presidente, bla bla bla, ganyan. Pero kung sabihin mo, trabaho ko ng presidente, sus Mariusip, sildo mo 194,000. Sweldo mo 194,000. Sino maniniwalang 194,000 ang sweldo ho ng presidente? Kalokohan 'yun. Bakit? Diyos mio, nung nakaraang taon nga lamang, magkano ng sweldo ng mga 'yan, ng mga senador? Hmm, nasa 200,000 mahigit na, presidente pa, 'di ba? Kung ang tinutukoy niya kasi rito ay 2022. Kung 2022 magkano sweldo? Umaabot na ng 450,000 ang sweldo. Ngayon 450,000 ang sweldo ng presidente. Tamang kalokohan ito. Kunwari hindi alam, baka naman di niya ho talaga alam kung magkano sweldo ng presidente. Baka kinukupitan ito 'no, ng, mga tauhan niya. May ibang general dito, mas malaki pa sa sweldo ko. Totoo lang. Sabi ko, Inday, huwag ka magpresidente. Unless you say something na kaya mo para gawin mo sa bayan. But if just a matter of ambition, lay off. Wala ka talagang makuha dyan. Pagod lang. Punta ka doon sa bukid, kung ano-ano, kung saan-saan ka na lang. Because of service. Ulo mo sabihin mo na kung hindi ka magnakaw, wala, pagod lang. 'Di ba, wala, pagod lang. Wala kang mahihita si Sara sa pagpresidente, pagod lang, 'no? Ibig sabihin, wala kang pera pagka natapos ka ng presidente, unless magnakaw ka, 'di ba? So, bakit si Duterte nagtagal ng 6 na taon, 'di ba? After pala siya sa mahihita physically, 'di ba? After pala siya doon. Ibig sabihin nagnanakaw si Duterte. Correct, magaling mag-reverse psycho si Digong. Hmm. Unless you are driven by patriotism. Yan. Kung gusto mo talaga mag-service sa bayan mo, sabi ko sa kanya, in English, they say, if you cannot stand the heat in the kitchen, get out. Kaya Tama. sabi, Eto naman yung isa. Ah, Ni Pangulong Duterte na ayaw niyang tumakbo bilang presidente ang kanyang anak na si Davao yung kanina 2018 yun, eto 2019, November. City Mayor Sara Duterte. 'Di ba? Wala pang wala pa sabihin natin malayo pa sa halalan, 'di ba? Pero sila na yung todo ng mind conditioning, eh. Oh, maawa ako sa kanya. Natikman ko ang yung presidente. Do not believe the clamor of the people because when the water gets rough, you'd find that you're the only one sailing the lonely sea. Sinabi yan ng Pangulo sa eksklusibong panayam sa kanya ng GMA News. Nauna na rin sinabi ni Mayor Sara na wala pa siyang balak na tumakbo bilang presidente sa susunod na eleksyon. Mas gugustuhin daw niyang ituloy sa ikatlong termino ang pagiging alkalde para matapos ang mga proyektong nasimulan sa ilalim ng pamumuno niya. 'di ba? Ayaw rin. 2018, 2019, yan ang sinasabi ni Duterte. Ito pa.
Plansi daw ni Pangulong Rodrigo Duterte na patakbuhin sa pagkapangulo ang kanyang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sakaling hindi siya makadeklara ng martial law sa buong Pilipinas Martial law. Grabe na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sakaling hindi siya makadeklara ng martial law sa buong Pilipinas o hindi maging federalismo ang uri ng gobyerno. Base raw yan sa nakuhang impormasyon ni Senador Antonio Trillanes IV sa kanyang mga impormante sa kampo ng Pangulo at maging sa kanyang pagbasa sa mga pahayag nito. Sabi ni Trillanes, naghahanap daw kasi si Duterte ng paraan para protektahan ang sarili sa mga kaso pagkatapos ng kanyang termino. Ikatlong option niya, kung ito ay hindi niya maitulak, yung option A, option B niya na yan, ay itutulak nila itong si Mayor Sara Duterte bilang presidente sa 2022. Pero magsisimula yung hakbang na yan sa pagtulak sa kanya bilang senador ngayong 2019. Okay. Pero hindi nangyari yung 2019 na mag-senador si Sara. 'Di ba? So doon siya doon siya sa 2022. Ngayon, ang sinasabi nga naman ni VP Sara, palagi, wala siyang planong magpresidente. Totoo naman, hindi naman siya nagtakbong presidente. Ang problema ngayon nito, ang tatay niya hindi marunong umintindi. 'Di ba? Hindi marunong umintindi tatay niya. Kasi, kung maalala nyo yung interview ni Banat Bay sa kanya, 'di ba? Naalala niyo yun? Yung unang interview ni Banat Bay na nakaputi ng damit, si Digong. Oo. Tapos parang laptop lang ba o cellphone yung gamit. So, sabi ni Banat Bay, Mr. President, sabi po nila may nagpapaikot daw po sa inyo. Yun eh. Wala naman nagpaikot sa akin yan, sabi niya. Kaya paikot daw po kayo ni Senator Bongo. Bongo, hindi ang mapaikot niyan. Baka ako pa magpayo sa kanya, bla bla bla. Ngayon, pagdating doon kay Inday, sabi, ang paninindigan niya ron, sabi niya, tanong ni Banat Bayron Mr. President, linawin niyo lang po natin yung sinasabi nila na tatakbo daw po kayo na senador, vice president. Sabi niya, baka ako magtakbong vice president, hindi pa ako sigurado. Pero baka para malaman ng taong bayan na hindi ako masaya. Ito na ngayon ang tinanong kung ba't hindi masaya. Hindi ako masaya doon kasi si Inday nagtakbo ng vice-presidente. Bakit siya nagtakbo? Siya ang number 1 sa survey. Yeah? Ilan nga siya ron sa survey, di ba? 29? Opo, Mr. President. Sabi ni Byron. Ngayon, magtakbo ako para malaman talaga nila na hindi ako masaya. Sabi niya pa nga ba't ka magtakbo ng vice-presidente? Ikaw number 1 ka sa lahat ng survey. Si Marcos, ilan lang. Kasi yung totoo talaga, mulat sa poll, laging nasa unahan si Sara. Kasi walang kalaban. Talagang nagsasabing, ako lalabanan ko yan sa eleksyon. Magpresidente. Walang ganun. Tapos sunog na si Leni Robredo nun. Di ba pangako nga ni Daddy Diggs doon? Pag tumakbo ka sa pagpresidente sa 2020 to, wawaswasan kita. Ganun din ginawa niya kay Manny Pacquiao. Di ba? So yung mga posibleng maging contender ng anak niya, talagang tinitira niya na. Ngayon, nung kay PBBM, tapos November 2021, sa interview na yon, nasabi niya, si Marcos siguro minanipulit nila si Sara. Tapos yung meron pa ron si Bongo nag-iyak. Sabi ko, ba't ka mag-iyak diyan? Kasi si Sara daw nagtakbo ng vice. Si Bongo, sure win na nun pagka-VP. Kaya nag-iiyak si Bongo, may isang buwan na ako nagkampanya. Di ba? Baka mag-iyak diyan. May COC diyan, kumuha ka. May stock pala silang COC for substitution. Tumakbo ka na presidente. Alam naman na ni Bongo, makakaharap niya si BBM. Sabi niya, baka palaring ka, sortihin ka, manalo ka. Hindi na ginawa ni Bongo yun.
'di ba? Pero pinabago 'yon, yung vice president niya ginawang president. Nandun kami nun sa COMELEC, eh. Tapos matras din kalaunan, 'di ba? Eh, alam rin naman ni Bongo di siya mananalo kay Bongbong Marcos, eh. Oh, kaya sinasabi rito ni Daddy Diggs na kung nakikinig ka Inday, gano'n, huwag mo pasukin ng presidente, ibigay mo na lang sa mga sa mga ambisyoso. Ito lang ang maliwanag rito sa kanyang sinasabi diyan. Inaasar lang niya rito si Martin Romualdez. Na siya naman ang nagsimula na taniman ito sa isipan ng tungkol sa pagka-Vice President noong 2019. Tapos wala naman silang maipakitang ebidensya o ano pa man na sinabi ni Martin Romualdez, I wanna run for the presidency or I wanna run for the vice presidency. Wala namang ganun, eh. Nagulat na nga lang po ako, noong, issue ng Tambaloslos, 'di ba, na tinira na nila ng tinira itong si Martin Romualdez. Tambaloslos, gano'n. Okey, walang silbi kasi na-demote si Gloria, eh, 'di ba? Mula ro'n naging ano lang parang senior deputy tapos natanggal sa puwesto. Oh, bumaba yung kanyang ranggo sa House, na-demote, 'di ba? Pero totoo naman pala ang plano nila na tirahin si Martin Romualdez, pababain sa paraan ng, kudeta sa House. Nag-meeting sila ng mga kaalyadong kongresista sa South Korea. Oh, eh, may pumiyok na kasama do'n, 'di ba? So ngayon ang sinasabi nilang walang kwenta, walang silbi si Martin Romualdez kasi hindi naprotektahan ni Martin etong si Gloria. Oh, 'yun ang kanilang sinasabi. Kaya tambaluslos, palaki lang ng bayag, nakanganga lang palagi, nag-aabang lang ng biyaya. 'Yun ang kinantyaw nila no'n. Isipin niyo kalokohan na 'yan, 'di ba? Gano'n ho maglaro si Duterte. Yung nakikita niyang potensyal na contender, sisimulan na maaga pa titirahin niya na. He did that to Leni Robredo, kay PBBM, kay Manny Pacquiao, sinimulan niya na 'yan. Nakita natin noong 2022, lalo kay Leni Robredo yung epekto talagang grabe, 'di ba? Siguro kung wala lang hong mga botante na talagang ayaw sa mga Marcos, naku, sobrang liit ng boto ni Leni Robredo. Makukuha lang niya yung boto na yun mula sa mga Uragon, sa mga Bicolano. Kaya ho ko, itong salita niyang 'to, this is another or big budol na naman. Na kapagka hindi nakatakbo ang anak niya sa pagkapangulo, naku, magngangaw-ngaw na naman 'to, maghihimutok na naman 'to. Dahil ang gusto niya talaga noong 2021 pa, sa loob ng halos 3 taon o humigit kumulang na panay ang ngaw niya, na ayaw niya na si Sara ay magtakbong pampresidente. Pero ang totoo, noong November 2021, lang hiya, masama ang loob niya kay PBBM na baka na paniwala niya minanipulate lang si Sara kaya tumakbo na pagka-vice presidente. 'Di ba? Eh, kung tutuusin si VP Sara nga walang pagpapahalaga sa Uniteam, eh. O, tignan niyo ha, walang utang na loob. Naging bahagi siya ng Uniteam, tapos, dahil inampun siya ng partido ni Martin Romualdez. 'Di ba? Kasi hindi siya magiging bahagi ng Uniteam kung wala siyang national party. So kinuha siya, inampun ng Lakas. Anong ginawa niya? Dahil lang hindi natupad yung mga gusto niyang mangyari, kumalas sa Lakas. 'Di ba? So sabihin na natin, nandiyan pa ang Uniteam, 'di ba? Ang Partido Federal ng Pilipinas, ang alyansa nila ng Lakas, CMD, nandiyan pa. Tapos ang Partido ng Masang Pilipino ni ERAP, nandiyan pa rin. Oh, 'di ba? Tapos si Sara Duterte lang yung umalis. Technically may Uniteam, pero being part of the Uniteam for Sara Duterte, it's no longer. Kasi siya na mismo kumalas sa Uniteam.
Hindi lamang po siya kumalas sa Partido Lakas, kumalas din po siya o lumayas sa Uniteam. O anong petsa pa 'yun, 'di ba? So napakaaga ho. Si Sara na talaga ang sumira, 'di ba, sa sarili niya na hindi na po siya bahagi ng Uniteam. Kaya tingnan niyo, ano sabi ng Pangulo nung tinatawag natin yung pansin ni Sara na, "Uy, magpakita ka naman ng malasakit sa West Philippine Sea. Grabe na yung harassment na ginagawa ng mga inchik diyan, ba't hindi ka nagsasalita? Bakit puro ka no comment?" Ano sabi ni PBBM? Hindi natin puwedeng hanapan siya ng kanyang, stand. Kasi bahagi siya ng gobyerno. Kung anong stand ng gobyerno, yun din ang stand ni Sara, 'di ba? Pero kung tutuusin, dapat bilang isang vice presidente, hindi pipi, at nagbibigay ng kanyang, ng kanyang mga saloobin kapagka mga tropa ng kanyang tatay tulad nito ni Kibuloy, 'di ba? Meron siyang salita, may panawagan siya. Oh, palagi siyang updated, nagsasalita palagi. Oh, yung gulo sa Middle East, sa Israel, tsaka sa mga Hamas, 'di ba? Nagsalita rin siya doon pagkatapos magpayo nito ni na Mr. Sasot na dapat ang gobyerno natin hindi kumiling sa Israel. Kasi marami tayong mga Pilipino doon sa Middle East na pwedeng maapektuhan at sila yung gantihan. No, pero hindi naman nangyari. Oh, 'di ba? Tapos si Sara nagsalita. Ay nako. Kaya sabi ko grabe, hindi man lamang tawag dito, yung mga nagpapaniwala kay Daddy Diggs, naku po, mag-isip kayo. Ang tunay na leader diretsahan magsalita. Hindi ho yung ganyang parang parang lasing ang inyong kausap, 'di ba? Tapos kapagka nangyari na sumablay ang kanyang plano, aawayin niya, mangangaway siya, sisiraan niya. Okay. So iwan natin 'yan. Kaya ako